Sige, upo na po tayo. And we will make some introductions lang muna po. Sige po. So, pwede, Tol, pwede, Jello, pwede pa-try na magsalita ka kung maririnig ba namin dito. Hello po. Okay. Magandang gabi po, Pastor Olan, sa inyo mga kapatid. Pastor Olan, pwede po magsalita ka po. Try po namin kung naririnig ka namin. Magandang gabi mga kapatid. Ayun. Malinaw naman? Okay. Malinaw? Apo. Malinaw po. Sige po. So, bali, introduction. Pakilala muna tayo kay Pastor Olan para hindi siya malito mamaya sa kanyang pag-aano. So, kahit pangalan lang, paki-clear lang po yung pangalan, wag yung mabilis. Sige po. Ito po, Pastor Olan, nakita nyo naman yung mic. Magpapakilala muna sila. Sige, ikaw. Magandang gabi po, Pastor. Pastor Olan. Ako nga pala si Susan Mendez. Okay. Oo. Ako po si Arshan Mendez. Pastor, ako nga pala si Arman Mendez. Brother Bong Rodriguez po. Jamie Rodriguez po. Ako po si Gab Rodriguez. Ako po si Aimee Rodriguez. Ako po si Lita Rodriguez. Okay, dyan naman po sa online, pakilala po yun yung mga sarili. Okay, magandang gabi, Pastor Olan. Ako po si Jess Andit. Good evening po, Pastor Olan. Ako po si Renz Andit. Ako po si Siren Andit. Siren. Good evening po. Ako po si Jello Andit. Kasama ko po yung aking asawa si Jessa Andit. Okay. At kami po ang Power Ranger. Power Ranger. Sige po, Pastor Olan, ikaw na po. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapakilala. Olan Mendoza po from Rizal. At nakita ko na tatlong apelyido ang narito. Mendez, Andit, and Rodriguez. Tama po. May iilan lang po na wala pa po dito din. Apo. Okay. May ilan lang po, siguro mga apat. Apo. Okay. May hinihintay pa tayo? Okay na po. Susunod na lang. Opo. May mga trabaho pa po kasi yung iba. Kaya medyo... Okay. Opo. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Sa ngalan po ng Christ Community Church na minsang dumalaw sa inyo dyan sa Hermosa, ipinapaabot po namin ang aming pagbati at kagalakan sa pribilehiyo na maging bahagi ng inyong gawain riyan. Ilang linggo nang nakakaraan, hangarin, lalo na sa hangarin na magabayan kayo, maakay kayo, na ang technical term nun ay oversight. Hindi kayo didiktahan, kundi hihikayatin, encourage you na lumakad sa liwanag ng kaayusan ng isang gawain o ministeryo. Kung maalala nyo, ay ibinigay ko sa inyo ang masasabi natin na template
kung paano nagiging iglesia ang isang iglesia. Yan ay sa Acts chapter 11. Acts chapter 11. Kaya ito ay parang review na lamang nung ibinigay ko sa inyo para ah, malaman ninyo at makita nyo kung saan ako nanggagaling. Unang-una, manalangin muna tayo. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa oportunidad na makasama ang mga kapatid mula sa Hermosa at sa ibang dako kung saan mayroon pa kaming makakasama ng mga kapatid na bubuo ng inyong gawain sa isang may kaayusang ministeryo at buhay Kristiyano bilang iglesia. At kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa 10 ng mga kapatid dito sa Taytay na minsang nakarating doon sa Maribeles. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagbabukas ng oportunidad na makita, makasama ang mga kapatid at maramdaman sa kanila ang kanilang kagalakan, maging ang kanilang kahandaan na isulong ang inyong layunin sa lugar kung saan ninyo sila itinatanim at inilalagay. Mula sa mga kalalakihan hanggang sa mga kababaihan at sa mga kabataan na bubuo ng bilang ng inyong kalipunan sa lugar na iyon. Naway katagpuin nyo ang aming hangarin at ibigay nyo sa amin ang malinaw na proseso sa hangarin na ang gawain ay maging kalugod-lugod sa inyo at maging para sa inyong karangalan, hindi sa kung kanino paman. Kaya kami po nagpapasalamat, Panginoon, naway maging malinaw ang aming usapan at mailatag sa kanila ang pinakamalapit na paraan at proseso sa maayos na ministeryo. Ito ang aming dalangin alang-alang sa aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Sige, Brother Ryle, ano ang briefing mo sa mga kapatid? Hello po, good evening. So ayun po, bali nag-meet po kami. I think kailan tayo nag-meet nun? Sunday din po. Nag-usap-usap kami. And open ko po sa kanila na handa na kami for the process din ng church oversight upang maisaayos din yung iglesia at kung paano ito dapat kumikilos sa liwanag ng salita ng Diyos. And na-briefing ko po sila na ito ay magsisimula kasi ang iglesia is pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya, ng mga niligtas ng Panginoon. So somehow I hope na nakapag-prepare din sila na mai-share nila yung kanilang testimony kung paano sila kinatagpo ng Panginoon. And nasabi ko din po sa kanila yung ibang mga factors na kailangan din naming paghandaan. And kaya sabi ko po magmi-meeting kami tomorrow and na-share ko nga po sa inyo, Pastor Olan, na kung ano yung mga bagay na dapat ko ding sabihin sa kanila. And we are thankful na ikaw na mismo yung sabi na pwede na ikaw yung mag-meet sa amin at somehow mas ma-explain po yun ng mas maliwanag. So yun po yung mga nasabi ko po sa kanila. Okay, thank you, bro. Para ilatag natin ang biblical backdrop ng pagkakaroon ng maayos and ang term ng mga teologo natin, biblically ordered ministry sa liwanag ng itinuturo ng banal na kasulatan. Sa liwanag na itinuturo ng banal na kasulatan. Alam natin ang mga tao ng Diyos ay sila ng mga lalaki at babae, bata at matanda, na nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang church ng Panginoon o ang kanyang iglesia ay nagpapatotoo ng pagliligtas ng Diyos na kay Kristo. Kaya ang unang-unang elemento na
kakapain natin sa bawat isa, hindi man natin hahatulan absolutely, pero meron tayong makapa na level ng biyaya ng kaligtasan sa kanila ay ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Tandaan natin, ang theology ng church ay hango sa mga ninuno natin. Ang konsepto ay yamang tinubos ng Diyos ang kanyang iglesia. Acts chapter 20, 28, yan ay tinubos ng kanyang dugo. Kaya inaasahan sa atin na ang bawat magiging bahagi nito ay may karanasan ng kaligtasan. Karanasan ng kaligtasan mula sa kasalanan. Kaya doon ko gustong buksan ang ating talakayan. Acts chapter 20 verse 28. Pakibasa po natin muna yan dahil diyan tayo manggagaling. Acts chapter 20 verse 28. Okay lang po kung English ang Bible nyo. Mga gawa. Sige po. Ano po pa prepare nyo? Tagalog, English? Parehas po. Tagalog. Parehas. Okay. Sige, tol. Tagalog. Tagalog to, Much akin. better. Tagalog to, tol. Pastor. Sige. Go. Talata 28, ingatan nyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So ang ilang bagay mapapansin natin as a matter of observation diyan sa mga talatang yan. Kinakausap diyan yung matatanda, yung elders ng Ephesian Church ayon sa backdrop ng Acts chapter 20 kung saan pinatawag niya ang matatanda na ang equivalent natin ngayon ay mga pastor, mga tagapangasiwa. Hindi na natin ginagamit yung title na elder. Mabuti pa yung mga Mormons, elders ang tawag sa kanilang leaders. Yung mga Baptist tsaka mga evangelical, nasanay na tayo na pastor. Ang pastor ay gawain or duties. Ang pastor ay gawain or duties. Pero ang talagang title sa mahabang panahon ng Kristyanismo ay yung elder. Hindi ito older. Iba yung older sa elder. Ang elder yun ang office bearer. Yun yung mga may panawagan sa ministeryo, nagtalaga ng buhay para sa ministeryo, kinilala ng iglesia, mula sa iglesia, at ang pamantayan ay ang katangian niya. Individually, kung siya may pamilya, husband of one wife, able to rule his own household. So yung patutuo niya as individual Christian, as Christian father, as Christian husband, and as Christian neighbor. So nadyan yan hanggang sa patutuo niya sa labas. So on that basis ay tinatawag sila ng church at ibinubukod para sa iglesia. Ang tawag natin dyan ay pastoral ministry. So dadaanan natin yan along the way habang binibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa na tingnan ang sinasabi ng kasulatan dahil from that basis ng qualification ayon sa 1 Timothy 3 at Titus 1 ay ipapanalangin natin sa Panginoon ang magiging tagapanguna o tagapangasiwa as term na ginamit ng Acts chapter 20. At ang kanyang pangunahing tungkulin ay ang pag-iingat ng sarili at ng kanyang kawan. So yung pag-iingat ng sarili, dumadating yun, sumasakop,
umaabot yon sa kanyang personal holiness or personal growth, personal progress unto maturity. Yung ingatan ang sarili dahil may kalaban ang iglesia at ang buhay Kristiyano ay larangan ng paglalaban o pakikipaglaban. It is a warfare. So hindi tayo nagbabakasyon, hindi tayo naglalaro, wala tayo sa playground. Nasa battleground tayo sa usapin ng kasalanan, sa usapin ng kamunduhan, sa usapin ng laman, sa usapin ng kaaway ng pananampalataya. Ang maling aral, maling mananampalataya, at maling mangangaral. So, marami tayong kalaban. Maraming kalaban ang iglesia na binubuo ng mga mananampalataya. Kaya ang pag-iingat sa sarili ng isang tagapangasiwa ay napakahalaga dahil yun ang gagamitin o yun ang basis or yun ang foundation mula para magkaroon siya ng kakayahang ingatan ang kawan. So, ang isang principle doon, yung paraan ng pag-iingat ng kanyang sarili sa usapin ng pananampalataya laban sa kasalanan because we are saved from our sin, from the power and influence of sin. Yan ang sanctification sa present reality ng Christian life. Yan ang gagabay sa kanya sa liwanag ng mga salita ng Diyos na kanyang ipangangaral. Kaya kung ang iglesia ng Diyos ay kinabibilangan ng mga tinubos, inaasahan sa magiging bahagi ng iglesia ay mga mananampalataya. Sa wikang Baptist, mga ligtas. Sa wikang evangelical, mga born again. So may kwento ng kaligtasang na kay Kristo sa liwanag ng mensahe ng ebanghelyo. Yung ebanghelyo ay ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos kay Kristo upang ang isang tao na sumasampalataya ay makapamuhay sa ilalim ng gobyerno ni Kristo, sa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Jesucristo dahil ultimately ang Panginoon ang ating pastol. Siya ang ating pastol at pinagpapastoran niya tayo or pagpapastoran niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dahil ang kanyang mga salita ang pangunahing instrumentong ginagamit ng banal na Espiritu sa pagpapabanal, sa pagpapaunlad, sa pagpapalalim, sa pagpapatibay ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Ang mga teologo natin, merong sinasabi sila na yung local church ay manifestation ng universal church. Ang ibig sabihin nila dyan, yung universal church, yun ang composed of the elect, composition ng mga redeemed, ng mga tinubos. Hindi natin kilala yan, worldwide yan or universal. Kahit saan lugar, kahit saang dako, may mga tao ang Diyos na tinubos. Mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesus. At yan ay hindi natin nakikita. Kaya nga merong katambal doon na invisible. Hindi natin nakikita yan. Ang kaligtasan hindi natin nakikita dahil yan ay pangloob na pananampalataya ng puso. Romans 10, 9-10. So inward yan. Inward yan. Ikaw at ako lang ang makakaalam niyan at makatitiyak niyan at the end of the day. So, ang kaligtasan ay from the heart. Yung nananampalataya, ang buong pagkatao mo, yung puso doon, hindi yun yung organ na nagsisirculate ng dugo sa lahat ng ating ugat. Hindi. Yung heart doon ay yung innermost part of man. Yung being a man, parang ganun. Kaya ang nananampalataya ay ang buong pagkatao.
So, yung kasing division or constitution ng tao, more on Greek approach yun. Mind, intellect, will. So, dinidistinguish nila yung mga bagay-bagay. Pero sa Hebrew concept, yan ay the whole man. Yung buong pagkatao ang nananampalataya, ang tinutubos o ang tinubos. So hindi natin makikita yan dahil yan ay doon sa loob. Doon sa puso. Romans 10, 9 and 10. Pakibasa po. Pangalawang text. Pangalawang text. Paki-mute yung mic mo, Tita Bing. So may nagcha-choppy. Teka lang. Wait lang po. Sige lang. Paki-mute lang po yung mic. Hindi yata niya ma-mute, tol. Pero, Inaan na lang pag siguro binasa yung ko na, sound tol, niya. maririnig. Teka. Teka lang. Pakibot na. Baka pwedeng pakisuyuan na lang si Tita Bing. Hindi niya yata ma-mute. Hindi marinig. Ituro niyo yung kasi, ituro niyo yung symbol ng bell. Ayan na po. Nag-log out na po. Anong verse po yun? Romans 10, 9 and 10. Sige, tol. Ikaw na, tol. Sige. Sige po. Go ahead. Talata 9, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Talata 10, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. So nagpapahayag ng pananampalataya. Yan ay beyond our conversion story or conversion testimony. Yan ay naipakikita sa liwanag ng halimbawa ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagsunod sa ipinag-uutos ng Panginoon. At yung pagsunod sa ipinag-uutos ng Panginoon ay naka-pattern sa mandato ng Panginoon sa iglesia. Yung paggawa ng alagad, kapag alagad, mananampalataya, born again, ano man ang termino mo, saved, yan ang sinasabi, baptizing them. Kaya yon ang pagpapahayag ng pananampalataya. Kasi sa bautismo, ipinapakilala mo ang iyong sarili bilang sumasampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi ng mga teologo natin, yung baptism is an outward manifestation, outward act of an inward faith. So yung panloob ng pananampalataya, Romans 10:9, pananampalataya ng puso ay ipapahayag mo yon para makilala ka at magpakilala ka. Kaya baptism is significant act of faith or initial act of faith. Kung mapapansin natin sa Book of Acts, mula chapter 2, ang mga tumanggap ng salita, nagpabautismo. So yun ang naging pattern. Lahat ng nanampalataya kay Jesucristo, sumunod sa tubig ng bautismo. Kaya sa membership ng church, ay tinatanong natin, hinihikayat natin, at hinahamon natin na sumunod. Dahil yun ang New Testament way of confessing Christ before men. Dahil sa baptism, sinasabi mo, sinusuko ko na buhay ko, gusto ko sumunod sa Panginoong Yesus in public. Yan.
with the knowledge of my brothers and sisters. So yun ang composition. Ang tawag ng confession natin diyan ay regenerate membership. Dahil manifestation nga tayo ng iglesia, kaya inaasahan at hinihingi sa atin ang pagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At yun ay yun ay nagagawa o nangyayari kapag tumubo na yung biyaya ng kaligtasan at the same time ay yung biyaya ng pagsunod sa kanyang mga utos. Remember, yung Matthew 28, which is the Great Commission, mamaya babalikan natin yan. Pagkatapos ng baptism, yung baptism of the disciple, anong sabi ron? And teaching them to observe all things I have commanded you. So yun ang life of discipleship. Yun ang buhay iglesia. Ayon sa Matthew chapter 28, verse number 19 hanggang 20. So yan ay magkakakonekta na biblical basis natin sa gagawin nating proseso sa pagsasaayos ng ministeryo. Matthew chapter 28, 18 to 20. So another verse. Bago natin yan ilatag at mula dyan yung pag-uusap-usap natin ngayon. Sige po. Matthew 28, 18 to 20. Sige po. Talata 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo nyo, gawin nyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama nyo palagi hanggang sa katapusan ng Panginoon. Ng panahon. Wow. Amen. Napakaganda niyan. Yung command to make disciple ay sinisiguro o sinisecure ang fulfillment dahil dun sa pangako that I am be with you. Kaya hanggang ngayon may church. Hanggang ngayon may mga Kristiyano because of that promise. Ang tawag diyan ay Great Commission. Ang tawag diyan ay commission mandate na nadun sa church. At may composition ng church. Yun nga, yung regenerate membership, mga lalaki at babae, bata, matanda na nagpapahayag ng pananampalataya, sumunod sa tubig ng bautismo at nagtalaga ng kanyang sarili na mabubuhay kasama ng mga kapatid, kabalikat na mga kapatid sa pagsunod. So yan ang initial na larawan at esensya ng isang gawain, ng isang iglesia. Kaya naniniwala tayo sa sinasabi ng ating mga ninuno sa Second London Baptist Confession of Faith na merong regenerate membership. Na ang church sa kabila ng mga nagpapahayag ng pananampalataya ang mga nariyan ay hindi perfect dahil kailangan pa nating pagtagumpayan ang mga nalalabing kasalanan. Kailangan pa nating immortify, sabi doon ni Paul sa Romans, patayin ang kasalanan o huwag itong bigyan ng puwang para maka-impluwensya sa buhay natin. So, yan ay buhay Kristiyano, buhay pananampalataya bilang bahagi ng iglesia. Kaya napakahalaga sa mga mananampalataya ang may kasama, may katipan na magkakasundo, na magbabantayan, magtutulungan. Kapag bumagsak, anong gagawin? Sisipahin ba o dadaganan? Hindi, di ba? Itatayo, ibabangon.
Yan, itatayo, ibabangon. Kapag ka nagpatuloy sa kasalanan, papaalalahanan. Itutuwid hanggang pulpito yan. Hindi offensive yun. Lalo na kung public yung kasalanan. Kapag hindi pa rin nakuha, ititiwalag. So may church discipline. Dahil kailangan mapanatili yung patotoo na ang mga lalaki at babae na kinabibilangan ng iglesia ay mga mananampalataya. Yes, nagkakasala. Yes, narurumihan. Pero naglilinis. Nagpapahayag ng kasalanan sa isa't isa, etc., etc. So yan ang picture ng hahantungan or yan ang picture na mako-consummate sa His Community Church sa pagdaan ng panahon. Kaya diyan tayo magsisimula. Diyan tayo manggagaling dahil tinutugis natin ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kung ano ang iglesia. Ang iglesia ay kinabibilangan ng mga tinubos. Company of believers. Saved by grace. Ephesians 2, 8-10. So, saved by grace na walang maipagmamalaki kahit ligtas na siya ay bagong paglikha. Verse number 10. Bagong nilikha kay Kristo. Saan nakatuon yon? Sa paggawa ng mabuti. Ephesians 2:10. We are His workmanship, created in Christ Jesus. Yan ang indicative of what Christ has done for us. May ginawa siya. Gumawa siya ng bagong paglikha. At yung bagong paglikhang yon ay kinabibilangan ng mga bagong nilalang na nakatalaga sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti, alam natin, yung paggawa ng mabuti ayon sa pamantayan ng Diyos. Ang pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil ang Diyos ang mabuti, ang salita niya ay mabuti, ang utos niya ay mabuti, yun ang susundin natin. Ang tawag diyan ay law word. So diyan magaganap yung teaching them to observe or to obey all things I have commanded you. So yan ang magiging layunin ng church life. Individually, bilang individual, bilang asawa, bilang anak, bilang manggagawa, trabahador, bilang amo kung meron ka sariling business, bilang neighbor, ipamumuhay mo doon ang pagsunod sa Panginoon. Ipamumuhay mo ron ang pagka-Panginoon ni Jesus. Yan. So yan ang simpleng plantilla ng biblical mandate for the church. Kaya ang unang challenge sa inyo mga kapatid ay maging bahagi ng iglesia. Yun. Maging bahagi ng iglesia. Dahil maraming kalipunan na nauna sa inyo before magsimula si Brother Rael dyan 2 years ago. So may mga churches na umiiral. Yung ordered churches. Ibig sabihin ng ordered churches, merong mga pastor doon, merong mga deacons doon, at malinaw yung kanilang composition bilang iglesia. So dahil kinikilala yan ng kapwa iglesia. So yun ang initial na hakbang. Maging bahagi ng iglesia. Any question muna? Sige po, baka may tanong po kayo or clear naman so far at yung ano. Malinaw po yung steps. Tita Susan, may tanong ka pa? Wala, okay po. Diyan sa online, baka meron po kayong tanong. Kasi kung hindi po, si Pastor Olan magtatanong. Siya na rin sasagot. Yan ang lagi kong bilin sa mga nakikipag-aralan sa atin. Magtanong po kayo. Kasi pag hindi kayo nagtanong, mapipilitan kayong sumagot sa tanong ko. hindi pwede walang sagot.
Hindi pwede walang sagot dahil it is for your good and for our good. Opo. Ano? Huwag kayong mag-alala, hindi yan usapin ng tama o mali. Hindi yan, hindi yan usapin ng tama at mali. Yan ay usapin ng malinaw ba, malabo ba, or may confusion ba? Yun ang ina-address doon, yun ang i-address doon. Kasi ayokong hindi tayo nagkakaintindihan. Ayokong ako lang na nakakaintindi ng sinasabi ko. Sige po, Pas. Hindi ako, Bali. yeah. Sige po. Hindi ako magiging maayos na tagapagturo kung hindi kayo nakakaintindi. Madi-disqualify ako. Okay po. Pero actually, clear naman. Siguro in behalf po sa amin. Kasi po, nung first year po namin na celebration ng anniversary, although during that time, di pa talaga namin po alam yung sinasabi nga dito na biblically ordained church. Pero somehow may idea kami na ang pagbabautismo is parte, kumbaga, ng pagpapakilala. Hindi literally na member ng church but yung paghahayag ng kanilang pananampalataya. And during our first year anniversary po, nagkaroon kami ng baptism, kumbaga, na tinatawag. Pero yun nga po, sa panahon na yon hindi pa clear talaga at we praise God at nandito kami sa sitwasyon na ngayon na ito na tinuturuan kami na may saayos. So, paano po yon, Pastor Olan, na kumbaga dumaan kami sa ganong paghahayag? At Okay. ano ba yun? Disqualify po ba yun? Repeat? Or parang ganun po? Ang tanong. Medyo liberal ako dyan, ayon sa iba. Lenient ako dyan. Kung ang bautismo ay talagang mula sa pagpapahayag ng pananampalataya or on the basis ng pananampalataya, valid yung baptism. Kaya hindi ako nagpa-practice ng rebaptism. Dahil ang bautismo, first and foremost, ay usapin ng nanampalataya na nais sumunod sa utos ng Panginoon. So pangalawa na lang kung sino nagbaptize. Pangatlo, saan nanggaling yung authority no nagbaptize. Kaya ko yun palampasin. Ang hindi ko kayang palampasin, yung baptism na hindi ayon sa conversion. Kaya kung malinaw yung baptism, upon profession of faith, para sa akin, valid baptism yon. Valid baptism. Follow up po, Pastor Olan. So, yun nga po yung binanggit mo ng huli. Kumbaga, titingnan din yung profession kung naging malinaw ba ang pagkakaunawa ng ebanghelyo, parang ganun. So, for example po, Pastor Olan, 'di ba mag-share ano kami ng mga testimony. And then what if lang po, kumbaga meron kang narinig na parang medyo yun nga po, medyo alanganin or kumbaga siguro naintindihan niyo naman po ibig kong sabihin sa testimony na ngayon. And nabaptize siya nung sinasabi ko nga po na first year anniversary namin na nagkaroon kami ng ganung gawain. So, sa ganyan po ba na sitwasyon ay parang i-review and then pwede siyang mag-rebaptism or ano pong gagawin sa ganyang sitwasyon po? If ever lang naman po, merong medyo clear talaga. Opo. Okay. So dahil magre-rely tayo sa profession of faith, hindi naman natin sasabihin mali o tama, pero kung hindi niya kayang i-articulate, may mga tao kasi na hindi kayang magpaliwanag, pero deep in his or her heart, binago siya ng Panginoon, I will consider that na valid yung baptism. Dahil kailangan may magpatotoo sa kanya. Kung siya ay asawa, kailangan asawa niya kitang-kita yung pagbabago or yung conversion. So may paraan para kapain. Baka dun lang sa pagiging
hindi siya masyadong articulate kaya hindi niya mai-express. Pero ang matter most yung kanyang conversion, yung pagbabago. Okay po. Sige po, malinaw po 'yon. So, ayun yung buhay, no? Yung buhay din natin na nagpapatotoo sa patotoo na ating pinatototohanan. So, ayun po. Yes. Okay. Sige po, Yes. so far clear naman po 'yon. Any ano pa po, baka may tanong po kayo. Ano niyo po, mahal po ang oras ni Pastor Olan. Mahal ang talent fee. Joke lang. Sige po, kung wala na po, wala na ba? Wala na, okay na po kayo? Okay na. Sige po, Pastor Olan, I think clear naman po sa amin po yung unang ano po. Okay, okay. Para sa sugan yung may baptism diyan, ilan sila? At nasan sila? Bali, ilan po yung nagpa-baptize nung time na po na iyon? Yes. Actually, lahat po na nakikita nyo po, halos lahat. I think si Lola Lita lang ang hindi. Meron siyang sa previous church na ano. Oo. Okay. Okay. Sa si Tita Bing po at saka si Jill, nasa online po actually sila ngayon. Si Tita Bing, yung bago pong pumasok kanina na medyo nagka-problem po yung audio. Siya po hindi pa po. And then yung isa Okay. pa po kapatid na si Jill. Jill, pwede ka bang magpakita sandali para ma-recognize lang ni Pastor Olan? Hi ka lang, Jill. Kung okay lang. Or baka nasa biyahe ka o ano. Si Gisa din daw. Si Jessa din po. Ayan. Jill, hi ka lang muna. Yan pong may green background, yan po si Jill. Ano po siya? Hi. Ano nga siya? Grade 10? Grade 10 ka ba, Jill? Okay, grade 10. And then si Jessa, yung wife po ni older brother ko po na si Jello. So far, tatlo Okay. po. Kumbaga, tatlo. Okay. Nanay Pearly pala, pangapat. Nanay Pearly. Pangapat po. Apat po, bale. And then yung nakikita nyo po ngayon, except sa mga bata, yun po, nakapag-participate po sila. Okay. So yun ang unang-una na naapila sa inyo na gumawa ng conversion testimony, yung mga baptized. Okay po. Bali, ngayon na po ba, Pastor Olan? Mag-ano na sila? Ay. Hindi. Sorry. Sige po. Bali. Pag-iisa-isayin natin yan, baka mahina ang 10 minutes yan. Tagal-tagal. Oo. Yung written form is enough for me dahil ayoko na ma-pressure pa sila dyan. Okay po. Sasubmit na lang po namin. Opo. Yes. Oo. Compile ko na lang po and then sisend ko po sa inyo, Pastor Olan. Yes. Okay. Yes. Ikaw bro, sino nagbaptize sa'yo? Okay po. Bali, sa previous church ko po, na baptize po ako doon. And although yung previous church ko is, paano ba siya siguro mako-consider siya sa evangelical na circle. Hindi siya G12 pero nasa bilang yung parang focus, disciple making and bilang talaga, 12 by 12, parang ganun po. Okay. So doon ako na baptize po. Okay. Kasi mahirap yung nagbabaptize ng unbaptized. Opo. Si Jan lang yung nagbaptize na unbaptized. Oo nga. Opo. Tapos sasabihin ng mga baptist si John. Sino nga nagbaptize kay John? Wala nga eh. Ano po yun? That was a unique dealings ng Panginoon as the forerunner of the Messiah in between Old and New Testament. So, ayan na natin si John. So, bali, ilan sila, bro, na baptize para we can definitely pray for them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, yes, 11, 12, 13, 14. Meron pa bang wala? Yun lang, okay na. 14 po. Kasama po ako Sige. 15. Okay, Kasama. okay, 15. So kindly send us yung name nila, tapos yung age, baptized, tapos yung unbaptized, name and age, para we can pray individually for them, for you. Sige po, sige po. Okay. So ang mangyayari po niyan ay tatanggapin naming miyembro yung mga baptized with Brother Ryle, at pansamantala ay magiging miyembro ng church ng Christ Community Church dito sa Taytay. Ang tawag diyan, because of the distance, ay auxiliary member. Auxiliary member. So para magkaroon ng mandate si Ryle sa mga gawain niya na ginagawa diyan. So yun ang purpose nun. Para magkaroon siya ng mandate for doing the ministry. Kaya mauuna yung mga baptized with Brother Ryle na tatanggaping miyembro ng church, na merong konting seremonya lang yan, ano? Para magkaroon ng mandate si Brother Ryle sa gawain diyan. At si Brother Ryle, ang magiging status niya ay worker or missionary. Depende yan. Ano lang yan, term lang yan. Worker or missionary ng iglesia ng Taytay. Kaya magkakaroon na siya ng mandate to do the ministry. So yun ang initial step ng pagsasaayos ng gawain. Kailangan miyembro ng iglesia ang mga bubuo ng iglesia. Parang ganoon. So dahil may distansya tayo, pag-uusapan namin ni Brother Al kung paano yung sequence ng oversight mula sa akin, tapos sa kanya, mula sa kanya, tapos sa inyo. So yun ang meantime na magiging kaayusan ng gawain. Kaya si Brother Ryle ay magpapakilala pagka napunta kayo rito. Magpapakilala na misyonero ng Christ Community Church. Any question po doon sa process na yun? Sige po, para sa kaliwanagan ng ano po. Bali, nabanggit ko po kanina yung number ng nabaptize po, Pastor Olan. And yun nga po, no, unang step is maging bahagi ng iglesia, which is Yes. biblically ordained church. And ngayon is, yun nga po yung kinikilala namin ngayon na kumbaga magiging kabahagi kami is yung sa Christ Community Church. So malinaw po Yes. yun. And yun lang po, bali yung siguro, paano po ba yun? Bali, lahat po ba kami necessary na pumunta for, although hindi naman po yun every Sunday, parang ganun po. Ang tanong lang siguro is, kami ba lahat or representative or ano po, ang ano po? Yun po. One event kayong lahat. Hindi kayo pupunta rito once a month or every quarter, hindi. Mabigat na 'yon. Pero ang paghandaan nyo, yung pupunta kayo rito para tanggapin namin kayo formally na bahagi ng church with the church. Tapos pag-usapan natin yung frequency, kung meron pa tayong opportunity at kakayahan. Either magpapadala kami ng 2 men diyan para makasama nyo, at least kung quarterly. So depende yan sa pag-uusap. Pero initially muna, paghandaan ninyo, pag-pray natin na makarating kayo rito para ma-present ko kayo sa church. Sige po, bukas po. Joke lang. Sige po. Teka lang po, parang may question po yung father ko. Sige, Dad. Go ahead, Brother Jess. Apo.
Paano po kaming nasa online lang? Online, malayo. Mag-eroplano kayo. Okay, Pastor Olan, para po magkaroon ka po ng idea. Bali, ganito pong nangyari. Sila po kasi yung family ko na nasa online ngayon, nasa Surigao po sila. Nabanggit ko po sila nung nakaraan. Nasa Surigao po sila. And Yes. for the past 2 years, bali nakakasama namin sila every anniversary namin tsaka December po. Bali umuwi sila dito. And dun kami na time na nagkakaroon ng physical or face-to-face na fellowship. Pero during those past 2 years po, meron kasi kaming Bible study. Everyday po yun dati. Kasama namin sila sa online din. And then kaya po na-develop din dito yung parang, kaya kung mapapansin nyo po, maraming camera. Kasi dinevelop namin yung clear na audio para po for the sake na kahit na malayo sila is nakakasama namin sila for, yun nga po, mga pag-aaral. Bali, yun po ang situation namin for now. So yun po siguro yung tanong niya, paano sila and anong mangyayari, yung progreso na mangyayari po sa kanila. Yes, ang top of mind ko ay makarating diyan sa Surigao. Po kayo sa April. Wala. At makita ko yung lugar, then kung meron akong mga kakilala na mairekomenda kayo isang maayos na gawain because of the distance. Or mag-pray tayo ng missionary na able and willing to dedicate himself para sa gawain diyan. Medyo may i-share lang po ako sa inyo. Sorry po, excuse me. Nakita ko po kasi yung recent na update nung list ng mga Reformed Baptist Church. May nakita po ko doon na malapit sa kanila sa Dinagat. Pero ang lapit po noon is 4 hours then by sea. Kailangan lang una sa dagat. Yun po yung pero so far yun po yung parang pinakamalapit sa kanila na malayo din kung iisipin. Parang ganun po. Pero compare diyan sa inyo, mas malayo. Mas malayo po dito. Opo. Kasi yun ang tinutugis natin, yung local manifestation ng mga mananampalataya. Ngayon, kaya nga pag-aaralan natin, magiging item ng prayer ko yan, prayer ng church, how to deal and how to handle your situation. Kaya ngayon pa lang, mag-pray na tayo na may ipadala ang Panginoon sa inyo. May ipadala ang Panginoon sa inyo. Dahil yun ang pinaka-ideal. Kung hindi makapagsisimula si Brother Jess, kasi normally kapag walang rebap, yung pamilya nagsisimula ron. Yes, Pas. Actually, sorry po, Pas. Sorry. Yun ay kung equipped enough ang isang lalaki diyan. So yun, kaya ganun kahalaga yung local church. Dahil equipping place ang iglesia for the edification of the church and for the preparation of the ministry. Yun ang sabi ng Ephesians 4:11 to 12. Kaya may church para sanayin tayo, hubugin tayo sa paglilingkod. Kaya pag-aaralan natin yung sitwasyon ni na Tatay Jess. Sige, share ko lang po, Pastor Olan. Sige. Bali, yun po, nabanggit ko na rin po yun sa kanila kasi it's either, sabi ko, maghahanap tayo dyan or mag-i-start sa inyo if ever anuhin ng Panginoon. And to give you an idea lang po, yung brother ko po, si Brother Jens, yun, meron siyang gift naman sa teaching. Pero yun nga, proseso din yung pag-equip. Pero siguro prayer item din po si Kuya, katulong niya si father ko po. Yun po yung na-share ko din po sa kanila. Yun po. Okay. So may work ba si Jen? Jen, may work ka ba? Trabaho po? Opo. Meron po pero sa ano lang rin po. Parehas ni Ryle.
Pastor Ryan. Okay. Oo. Opo. Oo. So, willing ka bang mag-aral kahit online? Willing naman po. Willing naman po. Ngayon lang po medyo ano lang. Pero willing naman po Okay. mag-aral para sa ano rin po. Para sa yun nga yung parang sa sinabi po ng 1 Timothy 3:4-5 Yes. na Yeah. pangalagaan niyo po yung pamilya. Ayun, ganun po. Yeah. Good, good. Mo, dahil alongside your work, meantime, i-encourage kita to study online. Kung merong available pa ang GMA na online, na magkakaroon ka ng time para to enhance kung anong sa iyo discernment na rin sa panawagan ng Panginoon. So we will consider that and duly noted. May anak ka na ba? Jen? Lord willing po, iluluwal ngayong April po. Wow. Oh. Okay. Good. Bilisan mo, tsaka damihan mo yung anak mo, ha? Opo. Okay po. Marami po tayong mapag-uusapan tungkol dyan dahil tinutugis natin ang kalooban ng Panginoon lalo na sa kanyang mga anak. Thank you, Jen. Sana ay meron ka ng initial desire to be of use. Huwag ka mape-pressure kay Ryle dahil wala kaya ako na lang, medyo mahirap 'yon. Ano? Hindi ko 'yon marerekomenda na para bang hindi naman napilitan pero dahil ikaw ang nandiyan, parang ang dating ako na lang, parang gano'n. So kakapain natin 'yan along the way sa pagdaan ng mga panahon. So ang kailangan kasi natin yung talagang may panawagan, may puso, yung may utak will follow kung matyaga mag-aral. Opo. Ang kukunin natin yung may puso sa gawain. That's a malaking pogi point yun. Para sa akin, ha? Para sa akin. Hindi naman qualification yung ministerial education eh. Academics lang yan. So mababasa mo yan kapag masikap ka magbasa. Marami kong libro dito na pababasa sa'yo. Ay yung mga libro ko. Ayun po, nakikita ko po. Nakikita ko po. So kung libro lang, enough and sufficient tool. Pero mababaliwala yan at hindi yan magiging kagamit-gamit kung wala tayong puso at hindi tayo committed lingkod. So sa atin pangalawa na lang yung academics. Ang importante is the matter of the heart or our dedication and commitment to be of use bilang lingkod ng Panginoon. Okay, thank you. Thank you, Jen. Sana ay luminaw pa sa iyo ang layunin ng Panginoon sa ganyang hamon to, hindi ito ano, full of suffering, ano? Lalo kung makakasunod ka sa yapa ko, puro dusa 'yon. Opo. Oo, ang tawag nga na sa amin, baptiis. So, kaya yung mga anak ko, kahit 3 sila na mga babae, ang biro namin, mag-asawa kayo ng pastor. Baka pwede kayo mag-asawa ng pastor. Lahat sila sabi nila, hindi. Opo. Dahil sa dinaanan namin bilang pamilya. So, naintindihan ko naman yan. On fatherly side, maintindihan ko yan because of our life as a minister of the gospel. So, hindi ko naman sila sisisihin dyan. Dahil ang Panginoon naman ang nagbibigay ng
Katipan. Okay? Thank you. Thank you po. Okay po. Any Bali, any concern po, mga kapatid? Baka Sir, meron pa. Yeah. meron po Tito Arman, baka may ano ka. May gusto ka iklaro. Okay lang po. Malinaw naman po. So far po, yun po yung mga ihahanda namin na ano ko na lang po i-review sa kanila and para handa din namin yon and yun po, yung pinakaunang ano namin is yung makapunta po diyan. Kasama yung sa testimony, yun pala yung mauna ni testimony and then makapunta po. Opo. Maging klaro po Yes. yun sa bawat isa. Opo. Yes. So hindi tayo nagmamadali. It takes time and preparation spiritually sa bawat isa sa inyo. Ayokong maggahol kayo. Alam mo yung maggahol, yung parang magmadali. Hindi tayo nagmamadali. Timing lang ang Panginoon. So lagi siyang nasa timing. So ayokong magmadali tayo. Ayoko rin naman tumagal tayo. So in between lang. So in between lang. Kaya kakapain nyo yan sa yung readiness ng bawat isa dahil malayo-layo itong sa amin. From diyan sa Mariveles hanggang doon sa Dinalupihan, Arian. So from Dinalupihan hanggang toll ng NLEX around 2. Tapos mula ron sa Balintawak sa exit in mga 1. So 4 to 5 hours yan kaya medyo mabigat yung biyahe. Plane na lang po kami, airplane. Sige po. Pero pagka ako magdadrive, 3.5 lang yan, kaya natin kunin. Lulubog limit. Itabing pamute po. Naturuan mo ba? Ha? Teka lang po. Sige lang, go ahead. Ha? Hindi pwede. Sa Skype lang yan eh. Break mo na po. Bali habang naghihintay po pa Sir Olan, if ever tanong ko lang din kung ito po ba nabanggit ko Nalulubat kasi ako nagagarang ng boses ng cellphone. Okay. Ayun na si Gab. Okay. Okay, bali po. Nakuha na yung Go ahead. Bali ang tanong po Pastor Olan, kasi nabanggit nyo kagabi sa akin na parang ganun every Saturday. So i-confirm ko lang po kung ito po ba ay magiging regular natin or ito lang po na time. Ikiklaro lang po yung na-chat mo po kagabi. Okay, oo. Meantime, ito muna, malibang may mga pressing concern, I will make myself Saturday. Yeah. Sige po. Bali, para sa communication na lang po. Yes, para walang pressure. Alam mo naman tayo, marami tayong pinupuntahan, so mahirap ako mag-commit. Okay po, wala pong problema. Thank you po. Okay. Welcome. Sige po. May ano na? Okay na? Okay na po kami. Yun na po ba Pastor Olan or may dadagdag ka pa po? Baliktad. Yung muna baka mabagitan yung mga kapatid konti-konti lang muna. Sige po. So ayun, i-ano na lang po namin yun. Bukas magkakaroon din naman po kami ng meeting para po sa mga hindi po nakasama ngayong gabi.
And kami Yeah. din po mag-uusap-usap kung paano namin yun isa sa ayos, and we will relay na lang po kung ano po yung aming napag-usapan. So we are very Yes. thankful po, Pastor Olan, sa Panginoon, sa oras niyo po at pagtuturo niyo po sa amin. So yun po. Oh. Thanks. Maraming salamat din mga kapatid. It's my pleasure na makaambag sa tinutugis nyo ayon sa layunin ng maayos, orderly na ministry, at kami naman po ay kikilos lang ayon sa aming kaalaman at napatunayan sa pagdaan ng mga panahon. So patuloy po ninyo sana kaming isasama sa inyong mga pananalangin. Napakalaki po ng gawain ng Christ Community Church. Napakaliit po namin, pero napakalaki ng mga ministry na pinagkakatiwala sa amin, dahil hindi naman namin gawain to. Ito'y gawain ng Panginoon, kaya ipoprovide ng Panginoon yung aming pangangailangan para ma-fulfill ang mga challenges na nasa aming harapan. Nakamamangha ang biyaya ng Panginoon, lalo na kapag patuloy tayong naghahangad humakbang ng may pagsunod. So habang humahabag tayo ng may pagsunod, and the Lord will lead us along that way or path na maliwanag. Kaya nakamamangha ito sa aking pagtanaw. Sinasabi ko nga sa church, maghanda na yung mga men namin, ang laki ng trabaho namin itong 2025. At ito na nga ang isa sa fulfillment, ang His Community Church. So hindi ako propeta, pero nakita ko na ang mga possibility itong 2025. At ako ay grateful kami sa Panginoon sa initial step ng pagpapakita nyo ng confidence sa amin. Maraming salamat po. Praise God po. Thank you po. So, mag-closing na po tayo? Yeah. Pwede. Sige po. Sige, brother, ikaw na mag-close. Sige po. Sige, let us all together pray. Panginoon, pinupuri ka namin. Tunay na ikaw ang ulo ng iyong iglesia, at ikaw ang patuloy na nagpapalago nito, nag-iingat dito at nagsasaayos dito. Salamat, Panginoon, dahil sa ipinagkaloob mo sa amin na banal na espiritu na siyang nagpapatunay ng aming pagkakakilanlan na ikaw, kami ay iisa na sa iyo. At maraming salamat sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo na merong ikaw lingkod na ginagamit ngayon, at even ang lokal na iglesia din doon po sa Taytay, sa Christ Community Church, na siyang ginagamit mo po upang gabayan ang iglesia mo dito naman sa Kabkaben, Maribeles. At patuloy po kaming humihingi ng iyong gabay, unang-una kala Pastor Olan at sa kanya pong mga kasamahan. At ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila, sa mga tungkulin na ipinagkaloob mo po sa kanila. Salamat dahil ang iyong salita ang siyang gagabay at magbibigay liwanag sa lahat ng mga pagsubok at mga pinapahintulutan mo po na mga bagay na siyang ginagamit mo rin upang pagbibigay direksyon sa kanilang gagawin. And even dito rin po sa amin, Panginoon. Pagkaisahin mo po kami, Panginoon, sa pananampalataya at pag-ibig, na kami ay lubusang ilalagay ang aming pag-asa sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, O Diyos, at ikaw po ang mag-dismiss sa bawat isa ng iyong pagmamahal, at punuin mo po ang aming mga puso ng kagalakan na patuloy na sumamba sa iyo at sumunod sa iyo, Panginoon. Ang aming hangarin ay mabigyan ng kaluwalhatian ng iyong pangalan. Pinupuri ka namin, ikaw lamang. Ito aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thank you po, Pastor Alan. Thank you. Salamat, Pastor. Maraming salamat. Happy Lord's Day po. God bless. Yes, good night. See you soon. See you soon po. Bye-bye. Yeah. Thank you. Bye-bye. Okay. Thank you din po sa online. Okay, off na natin.
Yeah. Sige po, off na namin, Pastor Olan. Sige, sige.